Pagkatapos mabulag ng malamig na araw-araw akong naglalakad ng nakahubad. Sa harap niya, minsan pa nga ay wala akong suot. Ang babae na nakaupo sa sofa ay kalmado at tahimik, ngunit ang kanyang mga tainga ay laging namumula. Paminsan-minsan pa nga ay nagdurugo ang kanyang ilong nang hindi maintindihan. Hanggang sa huli, kinorner niya ako sa isang sulok ng dingding. Asawa ko, hindi ko na talaga mapigilan pa. Dahil lang sa natransmigrete ako sa isang libro bilang isang nangungunang mayaman. Pero sa huli, ay naging batong tuntungan pa rin para sa bidang karakter. Para baguhin ang kapalaran ng isang taong nawasak ang tahanan at pamilya dahil sa pagiging sunod-sunuran. Nagpa siyang akong sumandal sa kontrabidang bulag na si Glenn Fenfu. Sa harap ng aking walang humpay na panliligaw. Ang babaeng sihi na gusto lang maghiganti ay para hindi na ako manggulo pa sa kanya. Kailangan kong pumayag na maging asawa niya at tuparin ang kanyang maliliit na hiling. Pagkatapos kong matanggap ang alaala ng orihinal na katauhan, hindi ko maiwasang maubusan ng sasabihin. Pero buti na lang kasabay ng pag-transmigrate ko, ay nagising din ako sa isang sistema ng dalisay na pag-ibig ng universo. Kailangan ko lang gumawa ng mga bagay na nagpapakita ng dalisay na pag-ibig. Para makakuha ng mga bagay na makakatulong sa akin na protektahan ang aking sarili. Pagkatapos kong ayusin ang aking isipan, agad akong nagkaroon ng ideya. Sa loob ng mga kontrabida sa librong ito, itinuturing lang akong isang maliit na isda. Ang tunay na boss ay isang bulag na babae. Sa huli, pinatay rin siya ng bida. Naiwan na lang ang bidang karakter. Sa huli, ang bidang karakter ay kailangang magsalita ng mga salita tungkol sa pagkakaibigan. At hindi pagbibigo sa mga kasamahan. Bago sila magsama-samang mamatay. Pagkatapos, sa aking isipan ay lumitaw ang impormasyon tungkol kay Edna Venfu at sa pamilya Dend. Ang pamilya Dend noon ay may malakas na kapangyarihan. Kapantay ng aking pamilya King. Pareho silang nangungunang pamilya sa lungsod ng Gianghai. Dahil lang sa isang misteryosong massacre 5 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Dvedi ay pinatay hanggang sa muntik ng maubos. Dala ang paghihiganti sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Naging malaking kontrabida si Tle Venfu. Malamig na dugong paghihiganti. Sa pag-iisip nito, bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Hanggat ngayon ay nakakapit ako sa hita ng boss. Sa huli, ang pinakamasama ay makakaligtas ako hanggang sa huli. Bukod pa rito, makukumpleto ko pa ang misyon ng sistema ng dalisay na pag-ibig. Kaya agad kong tinawagan ang aking ina. Ina, natatandaan ko na nagkaroon ng kasunduan sa pagpapakasal si Lolo para sa akin at sa pamilya din. Tama ba? Sa tingin ko, hindi na rin ako bata. At gusto kong subukang kilalanin sila. Pagkatapos kong sabihin iyon, nagulat na sinabi ni T.S. Dung, anak, anong sinasabi mo? Hindi mo na kailangan si Kiriwin. Sobrang nagulat ang aking ina sa aking sinabi. Dahil sinabi dati ng orihinal na katauhan na hindi siya magpapakasal maliban kay Kiriwin. Nagkaroon pa nga sila ng malaking away dahil dito. Ngayon ay ipinaliwanag ko sa matuwid na paraan, ina. Hindi ako gusto ni Kiriwin. Bakit ko pa kailangang pilitin ang aking sarili? Mas mabuti pang magtrabaho ako ng maaga kaysa sa iba. Kaya ina, maaari ka bang pumunta sa pamilya Dend? Para makipag-usap para sa akin. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang aking ina na kinuha ang telepono. At tinapik ang kanyang dibdib na sumasang-ayon. Huwag kang mag-alala, anak. Dahil kasunduan ito na ginawa ni Lolo. Natural lang na pumunta tayo para magtanong kung maaari kang magpakasal. Pagkatapos ibaba ang telepono. Tuwang-tuwa na tumakbo si T.S. Dung sa harap ng aking ama at sinabi, Thinmin, napakagandang balita. Sa wakas ay binitiwan na rin ng anak natin si Kiriwin. Natatandaan mo pa ba ang kasunduan? Sa pagpapakasal na ginawa ni Lolo sa pamilya Deng. Ngunit natigilan si Thinmin pagkatapos marinig ito. Tapos na. Ang kasunduan sa pagpapakasal ng pamilya Dvedi ay para sa isang bulag. Nang malaman ang katotohanan ito, natakot din si T.F. Dung. Hindi maaari.
Kakalabas lang ng anak ko kay Tiri Uinhay. Tapos mapupunta naman sa isang may kapansanan? Bumuntong hininga si Seyfin Min. Hayaan na lang natin. Ayon sa ugali ng batang lalaking iyon, siguradong hindi siya papayag sa kasal na ito kapag nalaman niyang bulag ang babae. Sa oras na iyon, magbabayad na lang tayo ng kompensasyon sa pamilya din. Pagkalipas ng 3 araw, sa bahay ng pamilya din, isang babae na nakapikit ang mga mata ay nakaupo sa harap ng mesa ng pag-aaral. Ang kanyang aura ay dalisay at ethereal. Kahit na hindi niya nakikita ang mga kulay ng mundong ito, hindi nababawasan ang kanyang kagandahan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang panganay na anak ng pamilya Did. Si Tan Venfu. Para itago ang mga kaaway sa dilim. At para maging alerto. Hindi siya nag-atubiling sirain ang kanyang mga mata. At naging isang taong may kapansanan. 5 taon na. Hindi ko akalain na 5 taon na ang lumipas. Habang bumubulong si Ted Venfu, isang babaeng may kulay ginto ang buhok ay tumakbo papasok. Hindi na kailangan pang mag-isip, alam na ni Ted Venfu kung sino ang dumating. Kalmado siya. At patuloy na ginagamit ang kanyang mga kamay para hanapin ang kaalaman sa libro. Hindi lumingon, tinanong niya, Linhei, anong nangyari? Si Dend Linhei ang pangalawang anak na babae ng pamilya Dend. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Dend Venfu. Ngunit nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Dend Venfu sa loob ng silid-aklatan, agad niya itong binawi. Ate, napakasama ng pamilya Ti. Bumuntong hininga si Dend Venfu. Anong ginawa ng pamilya Si? Siguradong wala na silang kinalaman sa isang maliit na pamilya tulad natin, di ba? Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang tumaas ang pagnanasang pumatay mula sa kanyang puso. Ang pamilya Chi. Kahit na walang ebidensya na lumahok sila sa pangyayari noong taong iyon. Pero, kasama pa rin sila sa listahan ng mga pinaghihinalaan ni Ded Venfu. Hindi napansin ni Ed Linhei ang pagbabago sa kanyang kapatid. Walang magawa niyang sinabi, meron po. May kinalaman po talaga sila. Ang pamilya Ku ay may kasunduan sa pagpapakasal kay Lolo noong nakaraan. Ngayon, ang batang master ng pamilya Ku ay naghahanda na pumunta rito para pag-usapan ang kasal na ito. Ang paksa ng kasunduan sa pagpapakasal ay ikaw po. Pagkatapos niyang sabihin iyon, natahimik si Ted Venfu. Ngayon, nagbago na ang panahon. Ang pamilya Dede ay hindi na ang pamilya Dede noong unang panahon. Sa tabi niya, nagmaktol si Ded Linhei nang may pagkadismaya. Ayokong ipakasal ka, ate. Ikaw lang ang meron ako. Nang marinig ni Dede Venfu ang sinabi ng kanyang kapatid, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagiging katawa-tawa. Huwag ka nang umiyak. Ang batang master ng pamilya Tu ay hindi naman pupunta para pakasalan ako. Kung hindi ako nagkakamali, ang tinatawag na batang master ng pamilya Si na iyon ay pupunta para kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kalmado si Ted Venfu. Pagkatapos ng pagbabago sa pamilya at kusang sinira ang kanyang mga mata, wala na siyang pagnanasa sa pag-ibig. Naiintindihan niya na ang buhay niya ay mayroon lamang isang landas, ang paghihiganti. Sa kabaligtaran, nang marinig ito ni Ded Linhei, agad siyang hindi natuwa. Kaya pupunta siya para kanselahin ang kasal. Nakakainis. Isa lang siyang ordinaryong lalaki. Nang marinig ito, walang magawa si Ted Venfu. Nabumuntong hininga. Sige, bumaba ka na at maghintay. Hindi rin alam kung anong mga trick ang gagamitin ng kalaban para kanselahin ang kasal. Sa oras na ito, sa sala sa unang palapag, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya din. Si Deng Tian-an ay nakaupo sa sofa sa tabi. Na hindi mapakali. Kinakabahan siyang lumunok ng kanyang laway. At may pag-aalalang tumingin sa akin. Habang ako ay nakangiting nakaupo sa sofa. Ang aking mga mata ay patuloy na nakatitig kay Deng Venfu na nakaupo sa harap ko. Ito ba ang magiging malaking kontrabida sa hinaharap? Kahit nabulag ang babae, mahirap pa ring itago ang kanyang aura na parang bulaklak sa mataas na bundok. Talagang napakaganda at kaakit-akit. Ang magandang mukha ni Ted Venfu ay nakaharap sa akin. Bahagyang nakangiti ang kanyang mga pulang labi.
Batang master ng pamilya Ki. Alam ko na ang dahilan kung bakit ka pumunta sa pamilya Dede ngayon. Sa totoo lang, si Dead Van Thu. Sa kanyang puso, ay nahulaan na ang layunin ng aking pagpunta. Ang pamilya Ki ay isa pa rin sa mga nangungunang pamilya. Habang ang batang master ng pamilya si Ho Tide, ay ang numero unong alipin ng kayamanan ng pamilya Gi. Sa pagkakataong ito, siya ay narito dahil sa kasunduan sa pagpapakasal. Ngunit siguradong para kanselahin ang kasal. Kasama ang mga dating gawin ng kalaban. Malamang na ito ay para makuha ang pabor ni Kide Winhai. Sa oras na ito, medyo nagulat ang aking puso. Hindi ko akalain na ganoon kabilis kumilos ang aking ina. Mabilis na kumalat ang balita dito. Pero bakit? Hindi man lang nagbabalak na lumaban si De Van Thu. Marami pa naman akong inihandang salita. Ngayon ay kailangan ko ng dumiretso sa punto. Kung alam na ni Van Thu ang dahilan ng aking pagpunta dito. Kung gayon, magiging madali ang lahat. Pagkatapos kong sabihin iyon, inutusan ko ang may edad ng butler na may puting buhok sa likod ni Elf Cao. Nakunin ang bagay na iyon. Kalmado at natural na sinabi ni Dead Van Thu. Simula noong maraming taon na ang nakalipas, nanumpa na ako na ang buhay ko ay para lang sa paghihiganti. Ang pagkansela ng kasal o hindi, ay walang epekto sa aking kalooban. Si Deadlin hilang ang nagpakita ng galit sa kanyang mukha. Kahit na pagkansela ng kasal ang gusto niya, nakaramdam pa rin siya ng labis na sama ng loob. Sa oras na ito, kinuha ni Elf Cao ang 2 set ng mga dokumento. Kinuha ko ang isang set at ibinigay kay Il Tian, na nakaupo sa sofa sa tabi ng pinuno ng pamilya Dend. Tingnan mo ang dokumentong ito. Tinanggap ni Dede Tian ang medyo makapal na dokumento. Bakit ganoon kakapal ang kasunduan sa pagpapawalang bisa? Pagkatapos noon, inilagay ko ang espesyal na ginawang dokumento sa harap ni Dan Van Thu. Mahina kong sinabi, Van Thu. Alam kong hindi ka nakakakita. Kaya espesyal kitang ginawa ng dokumento sa Braille. Natigilan si Tlen Van Thu. Braille. Alam ng batang master ng pamilya na bulag ako. At gumastos pa rin siya ng oras para gumawa ng bersyon ng Braille ng kasunduan sa pagpapawalang bisa. Pagkatapos, hindi siya nagpakita ng anumang ekspresyon. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para hanapin ang dokumento sa mesa. Gayunpaman, medyo malayo ang dokumento sa mga kamay ni Glenn Van Thu. Nang makita ito, agad kong kinuha ang kanyang kamay. Inilagay ko ang kamay ng kalaban sa dokumento. Sa sandaling magdampi ang aming mga palad, naramdaman ko ang isang panginginig. Kasabay nito, tumunog ang isang mekanikal na boses sa aking isipan. Nahawakan ang paksa ng dalisay na pag-ibig. Points ng akumulasyon. Nadagdagan ng isa. Ang tanawing ito ay nakita ni Deadlin Hay. Agad na nagalit ang batang babae. Sumigaw, bastos. Bitawan mo ang kamay niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binawi rin ni Dead Van Thu ang kanyang kamay mula sa akin. Nang makita ito, alangan akong kumaway ng aking kamay. Paumanhin, paumanhin. Gusto ko lang tumulong. Nang marinig ito, walang sinabi si Dead Van Thu. Sa kabilang banda, hindi na siya magkakaroon ng anumang kinalaman sa kalaban. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang hinawakan ang dokumento sa Braille at nagsimulang magbasa. Lumipas ang bawat minuto. Tumingin si Dede Tian sa dokumento at nagulat ang buong katauhan. Bigla siyang tumingala kay Gen Van Thu. Binuka ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay. Ngunit agad niyang pinigilan ang kanyang pagkabigla. Tumingin siya sa akin nang may hindi makapaniwalang tingin sa tabi. Nabasa na ni Ed Van Thu ang nilalaman ng dokumentong ito. Bahagyang iniikot niya ang kanyang mukha sa akin. At mahinang nagtanong, anong ibig sabihin ito? Ang dokumentong ito ay hindi naman isang kasunduan sa pagpapawalang bisa. Tulad ng inaakala nila, ngunit isang kasunduan. Para sa paglilipat ng 5% ng pagbabahagi ng grupo ng CG. Dapat malaman na ang halaga ng merkado ng grupo ng CG ay tinatayang 1,000 bilyon. Ang halaga ng 5% na ito ay hindi may larawan. Ang tulong na ito para sa kasalukuyang pamilya Dede ay napakalaki.
Nang marinig ito, malumanay kong tiningnan si Ted Thanfu. Thanfu, hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ay isang maliit na sinseridad mula sa akin. Nang pumunta ako para manligaw sa pagkakataong ito. Mayroon akong 0% ng pagbabahagi ng grupo. Kaya hinati ko ang kalahati at ibinigay kay Thanfu. Sa kabilang banda, magiging pamilya na rin tayo sa hinaharap. Pagkatapos marinig ito, nanigas sa kinatatayuan si Ted Thanfu. Direkta siyang tumayo. Ang kanyang boses sa wakas ay wala na ang kalmadong ekspresyon tulad ng kanina. Hindi makapaniwalang nagtanong, panliligaw. Anong sitwasyon ito? Bakit panliligaw? Hindi ba pupunta ka para kanselahin ang kasal? Sa oras na ito, tulala na si Ted Thanfu. Bulag ako. Bakit niya naisipang manligaw pa rin? Nagbigay pa nga siya ng napakalaking regalo. Nang makita ito, tumayo rin ako. Napakasinsero ng aking tono. Tama. Pakasalan mo ako, Thanfu. Aalagaan kita habang buhay. Sa loob ng puso ni Thanfu, nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng katotohanan. Bakit ganoon kadiretso? Ngunit hindi ito ang problema kung panghabang buhay o hindi. Sa kanyang puso, lumalaban siya. Paano ako makakapag-date at magpakasal ngayon? Bukod dito, ang pamilya K ay hindi pa rin ganap na nasa listahan ng kanyang mga kakampi. Tulala rin si Dad Tian. Batang master. Hindi ba't alipin ka ni Kiriwin? Bakit ka tumakbo para hanapin ang aking apo? Naisip din ni Edlin ang puntong ito. Nagmadali siyang tumayo at sumigaw sa akin. Para sa iyo. Sinungaling na lalaki. Malinaw na dati ay nililigawan mo pa rin si Binibining Bill. Sa kanyang pamilya. Bakit mo sinabing gusto mo ang ate ko ngayon? Nang marinig ito, nakahanap rin ng dahilan si Ted Thanfu para tumanggi. Batang Master C, kung gusto mo lang. Nang kapalit para kay Kiriwin Hai. Kung gayon sa tingin ko, hindi tayo magkasundo. Nang makita ko ang kanilang reaksyon, huminga ako ng malalim. Tumingala ako kay Yan Thanfu. Kahit na hindi ako nakikita ng kalaban, nagpakita pa rin ako ng sinseridad. Hindi ka kapalit. Sa totoo lang. Nang malaman kong nagkasundo sina Lolo tungkol sa kasunduan sa pagpapakasal para sa akin at sa iyo. Gusto na kita, Binibining De. Sa kabilang banda, ikaw ay ang talentadong babae ng lungsod ng Jianghe noon. Habang ako ay isa lamang mayamang lalaki. Bukod sa pera at pagiging gwapo, wala na akong iba. Alam ko sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kaya, gusto kong magsikap para maging karapat-dapat sa iyo. Pero bago mangyari iyon, narinig ko ang balita na nabulag ka, Thanfu. Sa pagsasalitan ito, naging malungkot ang aking boses. Sobrang nasaktan ako. Sobrang nagsisi ako. Kinapupuotan ko ang aking sarili na hindi kita nakasama. Nang kailangan mo ako. Palagi akong hindi naglakas loob na harapin ka. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Kaya gusto kong gumamit ng ibang tao para manhidin ang aking puso. Pero ang taong inaasam-asam ko araw at gabi bago matulog ay ikaw pa rin. Thanfu. Sa pagsasalita nito, lumapit ako sa tabi ni Thanfu. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Napakasinsero ng aking tono. Ano man ang mangyari sa iyo, mamahalin kita. Aalagaan kita habang buhay. Sa oras na ito, gustong bawiin ni Thanfu ang kanyang kamay mula sa akin. Ngunit natuklasan niyang mahigpit akong nakakapit. Bukod dito, napakasinsero ng tono ng kalaban. Na parang totoo ang kanyang sinasabi. Namumula ang mukha ni Devlin nang marinig ito. Tumayo siya at sumigaw dahil sa mga salitang demonyo. Sino ang maniniwala riyan? Natulala si Daddy Tian nang marinig ito. Tiningnan niya ako nang may sinseridad sa kanyang harap. Medyo nagulat ang kanyang puso. Hindi maaari. Totoo bang ginagawa ito ng batang lalaking ito? Lumunok siya ng kanyang laway at tiningnan si Thanfu na tahimik. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi alam ng lahat. Iyon ay ang taong nasa likod ng pamilya Ded. Ay sa katunayan ang kanyang apo, si Thanfu. Lumipas ang bawat minuto. Sa huli ay nagsalita si Thanfu. Naiintindihan ko na. Nang marinig ito, natigilan si Lin Hai.
8. Pumapayag ka talaga? Nang marinig ang sagot na ito, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Ang unang hakbang para maiwasan ang kamatayan. Sa wakas ay matagumpay na nakumpleto. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Dead Van Thu. Kinikilig kong sinabi, napakagandang balita. Napakagandang balita, Van Thu. Ipinapangako ko na aalagaan kita. Tahimik na nanatili si Dead Van Thu. Siyempre, hindi dahil sa gusto niya talagang maging mag-asawa sa akin, ngunit dahil binago niya ang kanyang isip. Kung labis na ang aking pagmamahal sa kanya. At hindi pa ako nag-atubiling kunin ang pagbabahagi ng grupo. Kung gayon, maaari kong gamitin ang grupo ng CT. Para suportahan ako sa paghahanap ng utak. Sa likod ng insidente noong taong iyon, di ba? Suho Tided, marahil ay hindi mo kailanman inakala na mayroon akong ibang motibo sa iyo, di ba? Sa pag-iisip nito, nakangiting tumaas ang mga pulang labi ni Dead Van Thu. Habang hindi ko rin napigilan ang sulok ng aking bibig na tumaas. Dahil ang tunog ng paalala ng sistema ay nagwawala. Sa aking isipan, mabilis na tumaas ang mga points ng akumulasyon na nagpadama sa akin ng pagkahilo. Kung palagi kong hawak ang kamay ni Van Thu sa loob ng 24 na oras, hindi ba ang mga points ng akumulasyon ko ay tataas ng ilang libo? Kung gayon, balang araw, hindi ko ba malilimas ang tindahan ng sistema? At Van Thu Z. Bagaman mayroon ng maliit na plano si Van Thu sa kanyang isipan. Pero bago yon, Batang Master C. Maaari mo bang bitawan ang aking kamay? Kailangan ko nang magsimulang magbasa. Nakangiti niyang sinabi. Bagaman sa panlabas ay sumang-ayon siyang mapunta sa tabi ni si Ho Tideth. Iyon ay para lang gamitin ang kalaban. Sa kanyang mga mata, ang Batang Master na ito ay isa lamang hangal na mailabis na pagmamahal. Siguradong madali siyang makokontrol. Kaya, gusto niyang subukang iwasan ang ganitong uri ng pisikal na kontak. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos kumpirmahin ang kanilang relasyon. Ang lalaking walang kahihiyan ay nagpumilit na manatili at hindi umalis. Nagpumilit siyang pumunta at tingnan kung ano ang karaniwang ginagawa niya. Pagkatapos sumang-ayon sa panliligaw ng kalaban, hindi na aangkop kung palalayasin mo siya. Kaya pumayag na lang siya na pumasok ako sa kanyang silid-aklatan. Gayunpaman, sa panahong ito, maraming beses ko rin siyang hinawakan. Nagdadahilan na natatakot akong hindi niya ako nakikita. Hawakan kita saglit. Nang marinig kong sabihin ni Dead Van Thu na bitawan ko siya, nag-aatubili lang akong bumitaw. Nang maramdaman niyang binitawan na siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dead Van Thu. Umupo siya sa kanyang orihinal na posisyon. Nakikita sa kanyang mukha ang ilang bakas ng pagiging seryoso. Sa kanyang isipan, mabilis niyang kinakalkula ang kanyang mga plano sa hinaharap. Nang makita niya na wala na siyang sinasabi, mahina ko siyang tinawag, Dently. Hindi ako pinansin ni Den Van Thu. Patuloy siyang nag-iisip. Una, gagamitin ko ang pag-ibig ni Thi Ho Tideth para sa akin. Unti-unti gagamitin ko ang aking mga pamamaraan para kunin ang buong grupo ng CTA mula sa kalaban. Nang makita niyang hindi siya sumasagot, patuloy kong tinawag, Van Fen. Hindi mo alam kung gaano kita naaalala araw-araw. Sa loob ng puso ni Van Thu, medyo naubusan na siya ng sasabihin. Patuloy siyang nagpaplano, habang tahimik na nag-ipon ng lakas para hanapin ang utak. Sa likod ng insidente noong taong iyon, nang makita niyang hindi siya sumasagot, tinawag ko ulit siya, Thu. Bakit hindi mo ako pinapansin? Nalulungkot ako. Sumpa. Nakakainis na lalaki. Ang kaisipan ni Van Thu ay ganap na ginulo sa akin. Iginuwestra niya ang kanyang ulo sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Bagamat hindi niya nakikita ang kalaban, hindi niya maintindihan kung bakit parang nakakakita siya ng isang nakakainis na mukha na nakadikit sa tabi niya. Habang nakita ko na sa wakas ay humarap na sa akin si Van Thu. Masaya rin ang aking puso. Van Thu, gusto kitang tanungin. Ni Van Thu. Anong gusto mong itawag ko sa iyo?
Pagkatapos kong sabihin iyon, kumindat ako kay Edvanthu. Bagaman pumunta ako kay Edvanthu dahil sa mga puntos ng akumulasyon at para mabuhay. Hindi ko maitatanggi na ang pagkatao at hitsura ni Edvanthu ay talagang tumutugma sa aking panlasa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na gustong makipag-date sa kanya. Nang dalisay, nang marinig ni Edvanthu ang tanong na ito, sobrang nababaliw ang kanyang puso. Anong mga multong pangalan iyan? Wala akong gusto sa mga iyan. Mas mabuti pang umalis ka na. Nang makita ang tahimik na ekspresyon ni Edvanthu, medyo nagtataka ako kung bakit wala siyang sinasabi. Ngunit sa sumunod na segundo, bigla kong naintindihan. Siguradong ayaw sa lahat ni Edvanthu. Kaya binago ko ulit ang tawag. Vanthu. Kung gayon tatawagin kitang mahal kong asawa o sinta, pwede ba? Nang marinig ang tawag na ito, sa isang iglap ay nanginig ang puso ni Edvanthu. Nagmadali siyang tumalikod para hindi ko mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon sa sandaling iyon. Ito ang lalaking aso, nakakainis. Anong mga kalokohan na salitang nakakadiri ang sinasabi niya? Namula ang mukha ni Edvanthu. Paano may taong nasabi ang ganitong mga nakakadiri at nakakasawang salita? Ayoko. Tawagin mo na lang akong Vanthu. Nang marinig ito, nakahinga ako ng maluwag sa aking puso. Kanina, nang makita ko ang reaksyon ni Edvanthu, akala ko galit na ang kalaban. Ngunit kung mananatili lang ang kalaban sa loob ng silid-aklatan, talagang hindi ako komportable sa paggawa ng isang hakbang. Kaya binuksan ko ang aking bibig at nagtanong, kung gayon pwede ba, Vanthu? May gagawin ka ba ngayon? O kaya ilumabas tayo para maglakad-lakad? Nang marinig ito, bahagyang nalungkot ang puso ni Edvanthu. Mula nang sirain niya ang kanyang mga mata, hindi pa siya nakakalabas ng bahay. Sa katunayan, sa kanyang puso, iniisip lang niya ang paghihiganti. Ang lumabas at maglakad ay talagang pag-aaksaya ng oras. Para sa kanya, ang oras ang pinakamahalaga. Agad siyang tumanggi, wala akong oras. Abala ako ngayon. Kailangan ko nang magbasa. Pakisuyo, manahimik ka saglit. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magbasa ng braille sa aking harapan. Nang makita ang tanawing ito, hindi na rin ako umasa. Bulag na ngayon ang kalaban at magiging malaking kontrabida pa sa hinaharap. Kung gusto kong maging tapat ang kalaban sa akin at magtiwala sa akin, siguradong hindi makatotohanan. Pero mahaba pa ang daan. Mayroon akong sapat na oras para itaas ang antas ng kagustuhan niya sa akin. Narito, Lee. Tinitingnan kita, Vanthu. Hindi mo alam na sa tuwing nakikita kita, tumitibok ang puso ko, di. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, masamang tumalikod si Vanthu. Agad kong naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Kaya masunurin akong tumahimik. Tahimik akong umupo sa tabi niya at tinitingnan siya. Napakasakit ng ulo ni Vanthu. Napakakulit ng lalaking ito. Lumipas ang bawat minuto. Umupo ako sa tabi ni Vanthu at nagbuklat ng libro. Siyempre, walang libro na naiintindihan ko. Dahil lahat sila ay braille. Tiningnan ko si Vanthu na tahimik, na ginagamit ang kanyang mga daliri para hanapin ang braille. Ito ba ang paraan niya sa paggugol ng mga nakaraang taon? Patuloy na kumukuha ng kaalaman. Nagiging malakas, nag-ipon ng lakas. At sa huli ay nagiging pinakamalaking kontrabida. Sobrang kahanga-hanga. Hindi nakakapagtaka na siya ang aking paksa ng dalisay na pag-ibig. Napagtanto ni Vanthu na matagal na siyang nagbabasa. Ngunit hindi niya narinig ang nakakainis na boses ni Ki. Hotided, kaya hindi niya maiwasang magduda. Umalis na kaya ang taong iyon? Sa pag-iisip na iyon, mahina niyang tinawag. I hotided thee. Kakarating ko pa lang sana nang igalaw ko ang aking mga mata. Bahagyang umangat ang aking bibig. Pinigilan ko ang aking hininga. Sadyang wala akong sinabi. Dahan-dahan akong tumayo at umatras. Unti-unting hindi nakakuha ng sagot si Vanthu. Akala niya ay umalis na ako. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagtataka sa kanyang puso.
Buti na lang at hindi ka pumayag sa lalaking aso na si Hotil. Kung hindi, hindi natin alam kung paano kanya tratuhin. Nagpout si Kirei Uinhi nang marinig ito. Ayon sa kanyang pagkakakilala sa lalaki. Paano siya magagalit sa kanya? Medyo nag-aalangan siyang magtanong. Pwede ko bang i-text para tanungin siya? Nadama ni Kirei Uinhi na ang kanyang mga nakaraang pagtanggi ay maaaring nakasakit sa kanya. O baka dapat na maging tulad siya ng dati. At kusang aliwin siya. Hindi pa naman ito nangyari dati. Hanggat siya ang unang tumatawag. Kinabukasan, si Hotil ay tatakbo pa rin para makuha ang kanyang loob. Nang marinig ito ni Bifitvai, agad niyang pinigilan ang kamay ni Kirei Uinhi na naghahanda ng mag-text. Uinhi, hindi tama ang ginagawa mo. Hindi mo pa ba napapansin ang trick na ginagamit ng lalaking aso na si Ki Hotil? Nagulat si Kirei Uinhi. Trick? Ano? Pagkatapos ay tumingin siya kay V at nagtanong ng hindi maintindihan, Vivai, anong ibig mong sabihin? May paghamak na umiti si Vivai. Hindi niya sinasadyang sinabi sa kanya. Sinasadya niyang hindi siya kausapin. Sinasadya niyang hindi siya pansinin. Para magkaroon ka ng pakiramdam ng panganib. Ginagamit ng lalaking aso na ito ang trick ng Alkidzambasitik para sa iyo. Ang kanyang layunin ay para kusang humingi ka ng tawad sa kanya. Patuloy na tumango si NHD na nakaupo sa harap nila. Uinhi, payo ko lang, huwag kang mahulog sa kanyang patibong. Ang dila ng lalaki ay parang demonyo. Para linlangin ang mga kahanga-hangang babae na tulad natin. Dapat nating malaman ang totoo sa kasinungalingan. Nang marinig ang sinabi ng kanyang dalawa matalik na kaibigan. Medyo nag-alangan at nagising si Kirei Uinhi. Kaya naman pala. Hindi nakakapagtaka na. Hindi na ako hinanap ni Hotil noon. Tapos nang kusang hanapin ko siya. Sobrang masaya pa siya noon. Ang pag-ibig ba ay dahil sa trick ng Alkidzambasitik? Sa pag-iisip nito, nagpa siyang hindi niya papansinin si Hotil. Hayaan niya siyang mag-isa na maglaro. Pagkatapos ng 30 minutong pagmamaneho, nakauwi ako sa bahay. Hindi ko akalain na nakauwi ang aking mga magulang ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Nang makita ang mesa na puno ng pagkain, medyo nagulat akong nagtanong, mga magulang. Anong okasyon ngayon at ganto kadami ang pagkain? Nagkatinginan ang aking mga magulang. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang aking ama. Tiuvideth, alam kong nadismaya ka. Pero ayos lang. Maraming magagandang babae sa lungsod ng Gianghay. Hanggat hindi ka bumabalik para hanapin si Kirei Uinhi. Madali nang pag-usapan ang ibang bagay. Habang kumukuha ng pagkain ang aking ina para sa akin, aliw niya ako. Tama iyan, Tiuvideth, tulad ng sinabi ng iyong ama. Hindi nawawala ng mabangong damo sa abot tanaw. Bakit kailangan pang magmahal ng isang tao na hindi ka gusto? Hahanapan kita ng mas magandang babae. Tulad ng sa pamilya Gisle. Sa pamilya Deni. O sa pamilya Giadzihi. Aayusin lahat iyan ang iyong ama. Lalo akong nawala ng sentido nang marinig ko ito. Nagmadali akong kumaway ng aking kamay. Mga magulang, anong sinasabi ninyo? Niyaya ko na si Thanfu na magpakasal. Mag-asawa na kami. Paano pa ako makakahanap ng ibang babae? Hindi pa nakakapag-react ang aking ama. Patuloy siyang nagsasalita, tama, Tiugile. Dahil bulag si Thanfu kaya nakaramdam ka ng pagkadismaya at umatras. Ano? Panliligaw. Habang nagsasalita ang aking ama, natigilan siya. Sandali. Panliligaw. Asawa. Tumingin sa akin ang aking ama ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagsimulang dumilim ang mukha ng aking ina at muntik na siyang himatayin. Anak, ipinadala mo palayo si Kirei Uinhi. Tapos nagdala ka ng isang bulag. Gusto mo talaga akong pabaliwin. Tiningnan ko ang aking mga magulang at walang magawa akong ngumiti. Sa oras na ito, may tumunog na espesyal na ringtone ng telepono. Kinuha ko ang telepono at tumingin. Agad kong naintindihan. Ito ang kanta. Na ginamit ng orihinal na katauhan ang boses ni Kirei Uin.
Nihi para itakda bilang isang espesyal na ringtone. Agad na kinabahan ang aking mga magulang. Tiningnan nila ako ng may pag-aalala. Bagaman sinabi kong hindi ko na gusto si Tili Uinhay. Hindi natin alam kung totoo iyon. Bagaman hindi hinanap ng kanilang anak si Tili Uin. Nahay sa loob ng 3 araw, pero ngayon si Tili Uinhi ang unang tumawag. Talagang natatakot sila na babalik ang kanilang anak sa dati. Tahimik akong pinindot ang pindutan ng pagtanggi sa harap nila. Binlock ang numero at binura itong lahat sa isang iglap. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Hindi na talaga ako interesado kay Tili Uinhay. Nang makita ito, direktang nagulat ang aking ama. Talaga bang ginawa iyon ng anak ko? Nang marinig ito, mariin akong tumango. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan, mga magulang. Sa pagkakataong ito, nagsisisi na talaga ako. Naghahanda akong mamuhay ng maayos kasama si Thanthu. Umaasa ako na hindi niyo siya hahamakin dahil bulag si Thanthu. Mabait siyang babae. Ang aking mga sinabi ay nagpadama sa kanilang na sa pagkakataong ito, seryoso ako. Ang ekspresyong iyon ay ganap na naibasa ng ligawan ko si Tili Uin. Nahay! Maya-maya pa ay tumawa ng malakas ang aking ama. Ha ha ha! Ikaw ang bahala. Sa kabilang banda, dagdag lang naman sa hapagkainan. Walang magawa na tumango rin ang aking ina. Kung niyaya na ni Tiubile, kung gayon hayaan na lang. Naiintindihan ko na hindi pa matanggap ng aking ina sa ngayon. Pero sigurado ako na hindi ko bibitawan si Dead Thanthu. Sa pag-iisip nito, tiningnan ko siya at nagpasalamat. Salamat, ina. Medyo hindi makapaniwala ang aking ina. Na nagpasalamat sa kanya ang kanyang anak. Agad niyang naramdaman ang isang agos ng init sa kanyang puso. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking ama at nakangiting sinabi, "Salamat, ama." Dati hindi ko naiintindihan ang sitwasyon. Naging sanhi ko ng maraming problema sa inyong dalawa. Nang marinig ito, medyo natigilan ang aking ama at nagmadaling tumalikod. Umubo siya para takpan ang kanyang nararamdaman at sinabi, "Ngayon, nagbago ka na, mabuti iyan." Sobrang saya naman ng kanyang puso. Anong klaseng Diyos ang manugang ito? Bakit naging magalang ang kanyang anak? Sa punto na ito lamang, kinilala niya na ang manugang na hindi pa niya nakikita. Kasabay nito, sa restaurant sa kabilang dako. Nakangiting hawak ng manager ang resibo habang tinatanong ang grupo ni Tili Uinhay. Magandang araw, mga binibini. 1 oras na po kayo dito. Pwede na po bang magbayad? Sa totoo lang, hinahamak niya sa kanyang puso. Ilang oras nang dumating ang 3 taong ito. Umorder pa ng napakaraming pagkain. Pagdating ng pagkain, walang tigil sila sa pagkuha ng litrato. Sa huli, sa oras ng pagbabayad, lahat sila ay nagsabi na kulang ang kanilang pera. Lumunok ng kanilang laway sina Gi, Bisit V at Densdidse. May hindi makapaniwalang tono silang nagtanong kay Uinhay, binabaan ka ba ng telepono ni si Hodide? Medyo pangit ang mukha ni Tili Uinhay. Habang tinitingnan ang telepono na binabaan na. Siguro abala lang siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingala siya sa dalawa niyang matalik na kaibigan. Wala ba talaga kayong dalang pera? Nang umorder sila ng pagkain na ito. Tinanong ni Tili Uinhay kung hindi ba masyadong marami ang kanilang pinipili. Ngunit pareho silang nagsabi na ayos lang. Makakakain nila lahat. Sa huli, hindi naman nila nakain ang karamihan ng pagkain. Sa buong oras ay nagkukunan lang sila ng litrato. Pagkatapos ay nang makita nila ang resibo, lumabas na 130,000 ang bill. Dahil gustong kumuha ni T. Bisit Vi ng litrato na may ambience. Nagbukas pa siya ng isang bote ng pulang alak na nagkakahalaga ng 100,000. Para sa isang pagkain na nagkakahalaga ng 130,000, natural lang na hindi nila kaya itong bayaran. Kaya mayroong panghihikayat sa kanilang dalawa. Natumawag si Tili Uinhay kay si Hotidid. Kung malalaman ni Hotidis na kailangan niyang bayaran si Tili Uinhay, siguradong magagalak siya at magpo-post pa ng ilang bagay sa social media. Pero hindi ko inaasahan na mangahas akong ibaba ang telepono sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Tili Uinhay ang unti-unting nawawalang ngiti ng manager ng restaurant. Sa sitwasyong ito,
Siguradong hindi sila makakatakas ngayon. Sa kawalan ng pag-asa, binuksan ni Tide Winhee ang designer bag na ibinigay ko sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa loob. May kalungkutan siyang tumingin sa maliit na kahong ito. Ito ang regalo ko sa kanya noong nagtapat ako. Ilang beses pa lang niya itong nagamit dati. Plano niyang ipakita ito sa kanyang matalik na kaibigan. Nang mabuksan ang kahon, isang sopistikadong brilyante ang lumabas sa loob. Tulala ang dalawang kaibigan na sina Didi at si Bifidvai. Pareho silang napalunok ng laway. Winhee, regalo ba ito sa iyo ni Tiho Dide? Sa kanilang mga puso. Sobrang naiinggit sila kay Tide Winhee. Malinaw na kumpara kay Tide Winhee. Hindi rin naman sila pangit o mahirap. Pero bakit? Si Tide Winhee lang ang gusto ni Tiho Dide. Tumango si Tide Winhee. Ibinigay niya ang brilyante sa manager. May pagkalungkot sa kanyang boses. Manager, pwede ko bang gamitin ito para magbayad? Nang tingnan ito ng manager ng restaurant, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Brilyante. Binibining Dide, sigurado po ba kayo na gusto ninyong gamitin ang singsing na ito para magbayad? Nagagalak ang puso ng manager. Napakaganda ng kanyang mata. Sa isang sulyap, napansin niya na ang singsing na ito ay may pasadyang gawa. Mailalarawan na ang presyo ay kamahal-mahal. Lumilitaw na malakas ang kapangyarihan ng manliligaw ng babaeng ito. At nakaya niyang magregalo ng ganitong uri ng bagay. Wala nang ibang paraan si Tide Winhee ngayon. Bagaman pinamamahalaan niya ang negosyo ng kanyang pamilya. Iyon naman ay pera ng kumpanya. Wala siyang masyadong hawak na pera mismo. Para makalabas, kailangan niyang gamitin ang brilyante para magbayad. Tumango siya. Pwede na ba kaming umalis ngayon? Binitbit ni Tide Winhee ang kanyang bag, medyo pangit ang kanyang mukha. Dahil naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mukha ang nangyari ngayon. Lahat iyon ay dahil kay Tiho Dide. Kung sasagutin niya ang telepono niya. Tapos nagpunta rito para magbayad. Hindi niya kailangang ilabas ang kanyang brilyante para magbayad. Nang marinig ito ng manager ng restaurant, tumango siya habang nakangiti. Siyempre, pwede na kayong umalis. Malugod kayong tinatanggap sa susunod. Pagdating sa labas, ang dalawang matalik na kaibigan ay nag-ingay ulit. Naku! Napakasama ng lalaking iyan na si Tiho Dide. Nangahas pa siyang ibabaan ka ng telepono. Dapat kang makipagtalo sa kanya. Nangahas siyang hindi sagutin ang iyong telepono ngayon. Sa susunod nangahas na niya kayong pagsalitaan. Kung magsama kayong dalawa, hindi ba't magiging karahasan sa pamilya ang mangyayari sa iyo? Lalo pang pumangit ang mukha ni Tide Winhee habang nakikinig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Sobrang hirap din ng kanyang kalooban. Malinaw na dati ay tinatawagan lamang siya. Pero ang ginawa niya ngayon ay hindi niya kayang tanggapin. Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko tama ang sinasabi ninyo. Hindi ko na siya papansinin pa. Kinabukasan, sa malaking tarangkahan ng tahanan ng pamilya din. Lumabas ng mahina at naghikab si Devlin, na may dalang backpack. Antok na antok. Nakakapagod. Bakit kailangan pa kasing mag-aral? Sa pagsasalita nito, para bang may naalala si Devlin. Agad na nawala ang kanyang antok. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng isang bagay. Nang mapansin niyang normal ang lahat, nakahinga siya ng maluwag. Lumilitaw na ang dakilang baliw na iyon. Ay masunuri na nakinig sa utos ni Binibini. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang maliit na dekuryenteng sasakyan. Lumipad siya patungo sa paaralan na may mataas na espiritu. Ngunit pagkaalis ni Winhee, wala pang 1 minuto. Unti-unting bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan sa gilid ng daan. Lumabas ang aking figura mula sa loob. Tumingin ako kay Winhee na papalayo. Itinaas ko ang aking kilay. Hindi ko maiwasang umangat ang sulok ng aking bibig. Talagang ang isang hangal at maliit na multo. Pagkatapos ay pumasok siya sa malaking tarangkahan ng tahanan ng pamilya Dide na parang bahay niya. Sa loob ng silid-aklatan, binubuklat ni Dead Van Thu ang mga libro. Bago siya mabulag,
Siya ang numero unong babaeng dalubhasa sa lungsod ng Gianghai. Ang kanyang VV ay nakapagtala ng 251 sa isang internasyonal na pagsusuri. Ang nakakagulat na bilang na ito ay nagdulot ng isang internasyonal na pagyanig. Mayroon pa nga siyang talento ng pagbasa at pagsasaulo. Masasabing sa hinaharap ang mga namumuno sa mundo ay siguradong may posisyon para kay Jen Van Thu. Kaya pagkatapos mabulag si Glenn Van Thu, maraming tao ang nakaramdam ng paghihinayang. Bukod pa rito, walang balita tungkol kay Jen Van Thu sa mga nakaraang taon. Kaya inaakala ng lahat na sumuko na siya sa kanyang sarili. Naghahanda na maging isang bulag na babae mag-isa hanggang sa kanyang pagtanda. Pero ito ay lahat ng ilusyon. Sinadya niyang gawin ang isang kaaway sa dilim. Ang kanyang layunin ay para nasa dilim din siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang talento para patuloy na kunin ang kaalaman sa mundong ito. Manipulahin ang lahat mula sa likod. Bukod pa rito, sa paglipas ng maraming taon ng akumulasyon, mayroon na siyang isang puwersa na hindi mahina sa dilim. Naipaimbestiga pa niya ang isang bahagi ng katotohanan ng insidente. Noong taong iyon, sobrang dami ng iniisip ni Glenn Van Thu. Hindi maiwasan ang pagkakaroon ng pananakit sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Magpahinga muna ako. Huminga ng malalim si Glenn Van Thu. Bahagya siyang sumandal sa sandalan ng kanyang upuan. Bahagyang tumingala ang kanyang ulo para maging mas komportable ang kanyang sarili. Ngunit hindi napansin ni Glenn Van Thu na habang nakatingala siya, tumayo ako sa kanyang likuran. Lumunok ako ng aking laway habang tinitingnan si Glenn Van Thu na nakatingala. Ang kanyang buhok ay natural na nakalugay sa magkabilang gilid. Ang kanyang mga labi ay mamula-mula at pantay ang kanyang paghinga. Ang kanyang kagandahan ay parang isang diwata. Hindi ko maiwasang matulala sa pagtingin sa kanya. Dahil hindi nakasara ang pinto ng silid-aklatan. Napaka-natural na pumasok ako. Sasabihin ko sana ang isang bagay para takutin si Glenn Van Thu. Nang bigla siyang tumingala, akala ko nahuli na ako. Ngunit nang tumingin ako, napansin ko na medyo maputla ang mukha ni Glenn Van Thu. Karamihan ay dahil sa pagod sa mga nakaraang taon. At madalas na nasa isang estado ng tensyon ang kanyang espiritu. Bagaman sa prinsipyo ay hindi nakasulat kung paano lumaki si Glenn Van Thu. Ngunit dahil napatay ang pamilya din, ang buong responsibilidad at pag-asa ay nailagay sa likod nitong henyong si Glenn Van Thu. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mga kaaway, habang kailangan niyang mag-ingat bago siya magtagumpay. Na makita siya ng kanyang mga kaaway at puksain ang lahat. Araw-araw ay sinusubukan niya ang kanyang makakaya para itaas ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Malinaw na halos kaedad ko lang siya. Ngunit pasan na niya ang responsibilidad ng pagbabalik sa dati. Ng pamilya Glenn. Hindi pa ako napansin ni Glenn Van Thu. Natigilan ang kanyang paghinga. Nagmadali siyang umupo ng tuwid mula sa sandalan. Ginamit niya ang kanyang kamay para himasin ang kanyang ulo. Bumubulong siya. Malapit na mag-overtime sa pagpapahinga. Buti na lang. Sa pagsasalita nito, bago pa man siya magpatuloy sa pagbuklat sa braille, bigla niyang naramdaman sa magkabilang balikat ang isang komportableng pakiramdam. May isang pares ng malalaking kamay na nakapatong sa kanyang balikat. At isinasagawa ang isang napakagaling na teknik ng masahe. Nagulat si Glenn Van Thu. Nagpunta na ba ang mga kaaway para pumatay? Sasabihin ko sana sa kanya tumayo at maglaban. Nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na nagsalita. Van Thu, huwag kang mag-alala. Ako ito. Ang iyong mabuting asawa. Habang mahigpit na hinahawakan ko ang balikat ni Van Thu, nagpapaliwanag ako. Kanina lang gumastos ako ng 0 puntos ng dalisay na pag-ibig para bumili ng napakagaling na teknik ng masahe. Kung bakit naman ganoon kamura? Dahil bumili ako ng teknik ng masahe para sa paksa ng dalisay na pag-ibig. Dahil dito, naantig ang sistema at nagbigay ng isang espesyal na diskwento. Nang marinig ang pamilyar na boses, medyo nakahinga ng maluwag si Glenn Van Thu. Ngunit ang kanyang boses ay naglalaman ng ilang pagkadismaya. Hindi ako may asawa.
wala kang kinalaman sa akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong istorbohin sa pagbabasa. Habang ako ay nakatatawang nagsasalita, mahal kong Fanfu. Ayokong marinig yan. Maliban sa iyong mabuting asawa. Sino pa ang kaya kong maging? Bukod dito, hindi naman kita iniistorbo. Mahal kong Fanfu. Sobrang tigas na ng iyong balikat. Kaya tinutulungan kitang magpahinga. Sa oras na ito, palagi kong tinatandaan ang isang punto. Iyon ay, dapat na sapat ang aking kapal ng mukha. Kung hindi, paano ako makakakuha ng kagandahan na tulad ni Didi Fanfu? Bagaman parang sinusunod ko si Didi Fanfu. Pero ang sinusunod ko ay ang tunay na boss. Sa prinsipyo. Kaya dapat kong tawagin ang aking sarili na isang lobo. Nang marinig ni Didi Fanfu ang pamilyar na mga pangalan kanina, tumayo ang lahat ng kanyang balahibo. Eksklusibong masahe para sa mahal kong Fanfu. Ang kanyang maliit na puso ay nahihiyang tumitibok ng malakas. Nagitngit siya, ikaw. Ikaw. Nakakainis ka. Huwag mo akong tawaging mahal kong Fanfu ng ganyan. Anong gusto mong itawag ko sa iyo? Habang nagsasalita ako, patuloy akong minamasahe ang mga balikat ni Didi Fanfu. Kasabay nito para ilihis ang usapan. Mahal kong Fanfu, sa tigas ng balikat mo. Sa isang sulyap, alam kong dahil iyon sa iyo. Dahil sa pag-upo sa harap ng iyong mesa at sa pagbabasa ng iyong libro. Ang pagbabasa sa iyong mga braille book.